Amazing morning ulit sa inyong lahat and thank you so much sa pag-invite. And salamat din and nandito din kayo and it's been my heart's desire talaga since nung pandemic na makapag-share kasi na-realize ko na yung mga tao actually it's not that they don't want to be healthy. Nung pandemic nakita ko na they just don't know how. So kailangan lang talaga nating turuan, kailangan nating i-educate, pero ano yung karapatan nating magturo kung tayo mismo, 'di ba? Kung tayo mismo hindi nila makita sa atin. Kaya this is really one of my very very pinaka-start na inumpisahan ko talaga nung nag-training ako is you have to be the product of your product. So everybody, kung kaya nyong i-type, kasi medyo mahaba, I am the product of my product. Dapat maging part siya ng declaration natin every day na dapat tayo product ng ating product. Ano ibig sabihin nun? Ayan, eto na siya. Ang goal ko ngayong gabi is to shift yung mindset natin. Hindi lang po tayo seller. Tayo po ay ambassador. Okay? Hindi lang po si Piolo Pascual yung ambassador natin, hindi lang si Marian, gwapo, pogi, pero kayang-kaya niyo pong tapatan ang gwapo at ganda ni Marian Rivera. Kapag kayo po talagang naintindihan niyo yung power ng Amazing Barley natin. Okay? So you have to shift your mindset from being a seller to an ambassador. And you have to shift from just talking about health to actually living health. Kasi sa ating wellness entrepreneurship na tinatawag, yes, of course, networkers tayo, marketing arm, ganyan, but your most powerful and actually your loudest marketing tool is really your life. Kailangan nakikita, mapa-opportunity man yan, mapa-health man yan, kailangan makita nila sa inyo. Okay? Sa atin, kasama po ako dyan. Sige. Taas niyo po, ha? Lagay kayo dyan sa chat ng hands up. Pag kayo ba nakikita nila, sinasabi ba nila, you look healthy. Pare, ang healthy mo. Mare, grabe yung energy mo. Sa case ko po, ito po yung laging sinasabi. Oh, talaga namang very proud ako. Grabe, 3 na anak mo. 48 ka na. Wala kang maintenance meds. BP mo 110/70, blood sugar mo 90. Patingin po nung mga kamay ng mga nasasabihan ng ganyan. Pag hindi pa kayo nasasabihan ng ganyan, kailangan maging goal natin ngayong gabi na from today until the next coming days, marinig natin yan sa mga nakakausap natin. Do you believe that it's very, very important na makita nila sa'yo ang produkto mo? Do you believe po ba na kailangan nakikita nila sa atin kung ano yung mga sinasabi natin? I believe lahat tayo, yes ang sagot. Kasi kapag no ang sagot, tapos na po yung training natin, Mentor Shane, uwian na po tayo kapag no po ang sagot dito. So, i-assume ko, ayan, yes, yes. I can see it in the chat box na yes po talaga, okay? Eto, fill in the blanks. You have to remember that you cannot separate the product from the person. Naalala ko, nung years ago, meron tayong pag may Garcinia na billboard, may barley na billboard. Pag may pumunta po akong kaibigan, kunyari kasama ko sa Rotary Club, ganun, pumunta sila ng Manila, makita nila yung billboard ng I Am. Mapa-Garcinia man yung dati or kung anong product, basta I Am Worldwide, pipicturean nila, tapos imi-message nila ako. So, alam na ng utak nila na kapag I am yun, kapag barley yun, ako yun. Sisenda nila, oh, nakita ko yung billboard nyo. Ganon. So, nakita nila yung Koreano, nakita nila yung mga kung sino yung nandyan. Basta I am, nagpipicture, tapos sinisend nila. Because na-associate na nila yung product dun sa person. We are health advocates first.
Okay? Yun po yung una. We are health advocate first and we are not just, ano yun? Ano yung first? Yung not just we are not just, yes, sellers. We are not just, ano yung number two? Ano yung number two? We are not just recruiters. Very good, Mentor Desiree. Ayan. Ano yung number three? We are not just, may ing, yan. We are not just posting testimonials. Hindi lang ganun tayo sa I Am Worldwide. That's why we always have time to really educate because we're not just sellers. We're not just recruiters. We're not just posting testimonials. Ito, if you can say it with me, pero syempre, kung nasaan lang kayong banda ng mundo, just say this with me. Say it out loud. If I am not willing to drink it, I have no right to sell it. Mahirap na sasabihin mo lang about barley, pero ikaw mismo hindi ka umiinom ng barley. Mahirap sabihin na uminom ka ng barley every day, na ikaw mismo once a week ka lang umiinom, or kung kailan ka lang may sakit, saka ka lang iinom. So dapat, if you're not willing to drink it, you have no right to sell it. Okay? Next. Bakit kailangan ng health training? This is very important na maintindihan natin, nakakatuwa kasi sabi ni Mentor Shane, this is really part of your academy, yung understanding health. Why? Because we are not agents of hope. Hindi po tayo agents of opportunity and prosperity lang for everyone. First and foremost, we are agents of health. Para makumpleto po natin yung hope na yan, maging hope talaga siya. To bring it to the next level, we are not agents of dope. Kasi if you don't have health, you probably have disease. So hindi rin po tayo disease, opportunity, prosperity for everyone. Yung nag-share ka ng opportunity and prosperity, pero ang dami mong bit-bit din na sakit. Okay, so kailangan po talaga, as much as we can, let us show health, let us embody health, let us live the life na makikita nila talaga sa atin yung health. And then, we become agents of hope. Kumbaga pa, holistic, full package, hindi lang kalahati ng package, buo. Okay? Mula sa anak mo, mula sa anak mo hanggang sa parents mo, kung buhay pa yung lola mo, isama nyo silang lahat dun sa health na yon. Para lahat kayo, isang community, lahat ng impact, syempre sa family muna natin, di ba? Bago natin dalhin sa ibang tao. Yan. Bakit ako ganito ka-passionate when it comes to health? The first time I heard about cancer was when I was in grade 6. And since then, I've always feared cancer. Pinsan ko, tita ko, dalawang pinsan ko, lahat sila, they died of cancer. So I grew up fearing cancer. Now, back in 2000, nung September, kaya grateful ako sa network marketing talaga because the first time I joined network marketing actually was in September 2000. So this year, pang 26 years ko na. Pero never akong nag-business side. Lagi akong user, lagi akong researcher, lagi akong advocate ng natural living. Nung nag-IAM lang talaga ako, doon lang ako nag-business. Ngayon, naintindihan ko na cancer is preventable. So from then on, I did not go back parang from then on, naging mindset ko na talaga, ano ba ang gagawin ko para ma-prevent ang cancer na to. Kasi ayoko na siyang antayin eh. Ayoko na siyang antayin na one day kumatok pa sa pinto, mag-aantay pa ako. Ayoko. I don't want cancer to touch me or my children. And then, it's not just that. It's not just cancer is preventable. It's also understanding that being healthy is a command. Pakisulat nga dun sa chat
command. Command. Bakit? Itong verse na to, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health. The way I understood it is we are commanded not just to prosper sa soul natin and sa ibang mga bagay, but we have to be in health. So doon ko naintindihan, hala, tama lang because the Bible says this is the temple of the Holy Spirit. So, kailangan talaga nating alagaan. Kung kotse, pinapa-maintenance mo. Kung bahay, pinapa-maintenance mo. Ang tanong, ang bahay na to, mini-maintenance ba natin? Kailan ba natin to nililinis? Diba? So, you need to understand the basics and the mindset para pag nag-present po tayo, madadala nyo yung mga users natin, yung mga prospects natin, madadala nyo sila sa journey na bakit kailangan ang barley. Kasi hindi pwede, barley kailangan mo yan. Tapos na usapan, hindi pwedeng ganon. You need to have that mindset shift to understand health as the very basic, and then si barley, tool natin siya para ma-attain natin yan. Now, dati, di ba sabi ko nga, 2000 pa ako nag-start, para pong butika yung bahay ko. Because kahit maliit lang yung sahod ko dati, empleyado lang din naman ako, pero magkano lang yung sahod ko, tapos magkano pa yung mga supplement ng mga 2,000 na yon, grabe ang mamahal pa nun kasi konti pa lang. But I would always collect my vitamin C ako, meron akong enzymes, meron akong vitamin B, may collagen, may calcium, may B-complex. Ang dami, iba't iba. Tapos iba-ibang company na din yung nasalihan ko para dun sa product. But, nung 2017, yung vitamin C na kinukuha pa namin sa US that time as sodium ascorbate, hindi pa uso sa Pilipinas ang sodium ascorbate, sa US pa kami umu-order before since 2000. Yung vitamin C that I've been using for 17 years was actually replaced by barley. Kaya na-prove ko po talaga na ang taas ng vitamin C content ng barley natin because dati iinom ako ng, kunyari, iinom ako ng spirulina, iinom ako ng collagen, kasi pag hindi ako nakakapag-collagen, namamigraine ako, kasi there's something in our brain na kailangan ng collagen. But when I shifted to barley, sabi ko, itetest ko nga ito. Kasi sabi ng Bible, di ba? Yun yung nag-convince sa akin kasi dati meron na akong greens, ang dami ko nang naranasang greens, sabi ko pare-pareho lang naman yan. But the Bible clearly says na among those things in the promised land, isa doon si barley. So there must be something about barley. Nawala sabi ko pa noon, nawala sa spirulina. Kasi si barley na sa promised land. Yun talaga yung ano ko noon, thinking ko noon. So, kaya ako sabi ko, itatry ko to. Nag-transition stage muna ako from September, October, 2 months. September, October, so yung old supplements ko, dinadahan-dahan ko siyang tinatanggal. Nag-transition ako sa barley, nagpa-adjust muna, in-adjust ko muna yung body ko. After 2 months, lahat ng supplements ko, tinigil ko. Barley na lang lahat. Dire-diretso up to this day. And counting, more than 8 years na po. More than 8 years na. And I have never been satisfied with only one product. Never yan nangyari. For the past 17 years, I've never been satisfied with one product except when I started drinking barley. And every chance I got, ipinuprove ko talaga. Kakayanin ba to ni barley? Kakayanin ba to ni barley? So, you can increase your faith level sa product mo if you really use it and you really test it. 1 sachet ngayon, hindi naman nawala yung sipon ko, 1 sachet. Kasi may mga araw na we need more, may mga araw na we need less. Pag nagbisita ka dun sa hospital, mas tataasan mo yung dosage mo. Bakit? Mas exposed ka sa maraming agents of sakit, bacteria, virus, pati pa mga fungal, kung ano-ano pa yung infection na meron dyan sa hospital. Pag nasa bahay ka the whole day, tapos kulang ka naman sa tulog, probably kailangan mo din ng mas madami as compared to someone na maayos yung tulog niya, hindi siya na-expose sa hospital. Pag umattend yung papa ko, kunyari, ng libing,
mas pinapa-double dose ko siya kasi ang exposure mo and at the same time, kung kulang ka sa tulog, mas pagod ka, exposed ka sa labas the whole day, iba-iba yung need ng katawan mo and you have to let barley adjust the level kung kailan mo din, kung gaano din kadami yung kailangan mo on that day. Okay? So, yung ganon. So, first time ko, kumbaga pa, ano yung kantang yan? The search is over. O, di ba? Alam niyo po yon yung mga kaidaran ko dyan. Magkakaalaman ng edad dito. The search is over. O, ganun yung kanta ko dun sa Barley. Kasi talagang nasatisfy ako with one. Yung para bang kadami-dami mong na-break up na boyfriend ta ka-girlfriend kasi papalit-palit ka ng girlfriend and then finally, you found someone. Ganon po yung kwento namin ni Barley. Health story ko before, ito, I posted this sa Facebook ko noong 2018. Dati, bago ako nag-take ng board exam for licensure sa brokerage, may sinusitis kasi ako. So, bago pa umatake yung sinus ko, preventive na yung utak ko, kaya ininom ko na yung gamot advance. 7 days advance, bago ma-board exam, uminom na ako ng gamot para hindi na umatake on the day na magbo-board exam ako. Pero nga dati, that time, ang bitbit ko hindi na yung Sinopret ba pangalan nito? Nakalimutan ko na pangalan. Sinopret yata, oo. Hindi na Sinopret. Barley na ang bitbit ko. I used to have asthma, allergic rhinitis, sinusitis. Magpipinsan po sila. Kung meron ka nung isa, baka may kasama yung mga BFF. Tatlo yan po sila. Yung allergic rhinitis, yung araw-araw na lang tinanggap mo na normal na talaga yan sa akin na sinisipon ako everyday. Hindi siya normal. Okay? Kahit ganyan ka ng 20 years, mawawala po yan kapag maayos yung pag-inom nyo ng barley at tamang dosage sa inyo. Lagi din po ako may sakit. Almost every 2 weeks nagkakasakit po ako. Especially kung nanay ka na lagi kang puyat. Ay, nako. Tapos nagbe-breastfeeding ka pa. Nako. Migraines. Ayun. Nung pinanganak ko yung third ko, yung youngest ko, actually na pre-eclampsia po ako. May BP before. Umabot siya ng 200/120. I should be dead by now, but thank God I'm not. I'm still very much alive and I was able to reverse yung 200/120 na BP ko. Ngayon, it's 110/70. Ganun na siya. Para siyang high school student. Kapareho kami ng BP ng anak kong 15 years old. Migraines, grabe yung attack. Halos 3 days in a week. Wala. Napaka-useless. Ang may mga migraine dyan, kaway-kaway, yun po yung mga buhay na ayoko nang balikan. That's why I'm very passionate when I talk about health because I've been there. I've been really sick and I felt useless and helpless and I don't want to ever go back. Menstruation ko dati, siguro mula nung nag-work ako, if I remember, every time na may period po ako, either nasa bahay lang ako or nasa clinic. Ganun lang yon, mamimili lang ako. Kasi grabe na, mimilipit ako. Dadating yung period ko, siguro mga every 6 months, one time, ganun. Tapos ngayon, syempre, regular na. At even at this age, regular po yung period ko. PMS, yan. So, yung mga sakit sa puson na yan. So, naranasan ko pong lahat yan. And ngayon po, I'm free from all that. I can honestly tell you that my health right now, at 48, sige na nga lang, sasabihin ko na yung edad ko, my health right now at 48 is way better than when I was 28. And that's going back 20 years. Yan. Next, bakit pipiliin mo si Barley? Ito na yon. Medyo technical na tayo. Okay pa po kayo? Paki-type naman. Are you learning? Gising pa po? Yung mga ka-chat po, ano muna, sabihin nyo, mamaya na, technical na to, baka dumugo ilong ko. Hindi naman. Yan, sige. Okay, why choose barley? Lagi po nating nadidinig, di ba? Si Dr. Hagiwara. Yoshihide Hagiwara. So, sino po yung mga bago dyan para po itong tongue twister? Nung bago po ako, hirap na hirap ako magsabi ng Yoshihide Hagiwara. O, ngayon, galing-galing ko na. 150 different plants po yung kanyang tinest. Tinignan niya yung mga level-level. Ito po, yung makikita yung numbers, medyo maliit siya. This is just an example. Kinumpare po niya example, si barley, si spinach, si lettuce, pagdating sa sodium, and this is measured per 100 grams na unit. Per 100 grams, si barley, si spinach, si lettuce, imagine nyo po, yung
Yung sodium is basic electrolyte po ha. Pag naubusan po tayo ng sodium, potassium, magnesium, yan po yung mga nanghihina tayo. Pag nag-ELBM tayo, kailangan natin si sodium, potassium, magnesium. Pag nasa sports ka, pag pinagpapawisan ka, so kailangan nyo po yan basic electrolytes. Kahit yung puso natin, kailangan natin yan. Si potassium, laging sikat na sikat si spinach, pero actually out of 100 grams, 490 lang yung kanya. Si barley, 8,801. 'Di ba? So makikita po ito sa libro ni Dr. Hagiwara. So ito, Dr. Yoshihide Hagiwara, doctor in medicine, after the studying of 150 different plants of all, sa mga kinompare niya na plants na yon, green barley proved to be the most valuable for human body. And this is not just comparing 1 or 2 or 10 or 50. This is comparing 150 plants. He dedicated his life to understand kung ano yung meron sa barley. And yun po yung barley na meron tayo. So example, folic acid sa mga buntis. O, si spinach 80, si lettuce 20, o si barley 640. Milya-milya po yung layo. Kahit na lang sa vitamin C, o si spinach 100, si lettuce 5, si barley 329. Biotin boosts the health of the hair and the nails and supports a healthy pregnancy and helps manage blood sugar. Mataas din po. So lahat po yan na makikita po yan sa book ni Dr. Hagiwara. Okay? Yung detalye ng mga yan. So, doon pa lang, kung maintindihan mo, hindi lang po siya na pag sinabi nating 68 micronutrients, tapos na. Kailangan maintindihan nyo that it is compared to 150 different plants. And this is scientifically proven, hindi po ito haka-haka ng isang scientist na nag-dedicate ng buhay niya para maging conclusion niya yung etong sinasabi niya na most valuable among those plants. Okay? And ito, so dinidivide lang natin siya, minerals, vitamins, enzymes, amino acids. Actually, meron pa yan, may mga phytonutrients, may chlorophyll, so mas madami pa siya, pinasimplify lang to. Barley, bakit si barley very, very nourishing? Oh, si barley, number 1, it helps with the detox process. One reason is because of the chlorophyll, because of the enzymes. Detox, bakit? Kasi kahit saan po tayo tumingin, madumi na po talaga. Madumi ang tubig, madumi ang kinakain, madumi yung hangin, grabe yung radiation sa environment. So lahat po yan, kailangan nating ma-detox yung katawan natin and barley helps with that. Supplying the nutrients. A dirty body, a toxic body is a sick body. Kaya nyo po bang i-type yun? A toxic body is a sick body. Isipin niyo po yan ha. If there's one thing that you have to remember, a toxic body is a sick body. An undernourished body is a sick body. And an undernourished body is a toxic body. Bakit? Hindi kayang mag-perform ni liver, ni pancreas, ni kidneys. Hindi nila kayang mag-perform ng trabaho nila kung hindi po sila well-nourished. So si barley, it helps with the detox process. It supplies the nutrients that the body needs. It helps boosts the immune system. And it helps alkalize the body. Mga cancers po, yung mga sakit-sakit natin, they thrive in an acidic environment. That's why kapag may cancer patient, bakit si barley very effective pero dapat at high dose because it alkalizes the body. Now, kapag na-alkalize yung body mo, syempre kung naintindihan niyo po yung acid and alkaline, manu-neutralize niya po yan. Kasi yung mga sakit-sakit natin, actually they thrive in an acidic environment. Ang dami pong nagagawa ni barley, but para hindi po tayo ma-technical, kasi bawal po tayong gumamit ng barley does not, ano po ito? Ano yung word na yan? Pakitype doon sa chat. Okay. Barley does not cure. Bakit? Barley helps. Yun po lagi nating ima-mindset. Lagi po iisipin natin, barley helps.
with the detox, with supplying the nutrients. Kapag nagawa nyo pong linisin yung bahay nyo and bigyan ng nutrients yung katawan natin, eventually, God made our body so amazing that we can actually heal. The body has the capacity and the amazing talent, di ba? To heal itself. Ganun po talaga ginawa ni God, yung body natin. The problem is, toxic yung mga kinakain natin and undernourished. We are overfed with the bad stuff and we are underfed with the good stuff. That's why we need barley to help feed the good stuff. Okay? Next. Functional ingredients, ito naman po, galing naman siya sa medical journal na Oxidative Medicine and Cellular Longevity. Actually, 2 days ago lang, na-remember ko yung nag-talk po ako sa MVP, sa event natin last year. Diba may nirelease na video, na yung parang summary siya. Tapos binasa ko yung comment, nakita ko talaga yung isang comment doon. Huwag kayong maniwala, walang basis yan. Parang ang sarap i-message nito eh. Nabasa mo na po ba yung Oxidative Medicine and Cellular Longevity na medical journal? Parang napaisip ako nga na, tapos parang naisip ko, yan po na siya. Di ba minsan pag ganon? Kasi pag alam mo talaga, kaya mo siyang i-defend. Pero pag hindi mo alam, ang next mo din sasabihin, ay naku, huwag kang maniwala dyan. Sabi nung isang nag-comment doon, wala namang basis yan. Tama po ba? Pero kung naiintindihan mo yung barley natin, alam mo na may basis to, hindi to katang-isip. So now this is it, the Oxidative Medicine and Cellular Longevity. It is even called functional ingredients. Functional, may function po siya. Okay? So dito po nakasulat siya, like example, promote sleep. Kapag promote sleep, ano ba yung ingredients na meron si barley na nakakatulong with sleep? At ano to mga number na to? Yan po yung mga journal, medical journal na reference niya. So very well documented po na may functional ingredient si barley. And ito po yung 20 na to na nakalista. Ito po yung mga chronic disease that barley can help with. So, andito po yun. Mayroon po siyang anti-diabetes. Meron po siyang, ang liit. Basahin niyo po yan isa-isa kasi sobrang dami. Tapos ito, yun po yung mga, syempre, shortcut na to. Yung iba, example, yung GABA, meron po siya noon. Mga sapon na rin, mga ganyan-ganyan. Tapos ito, may detalye din siya. Preventive chronic disease of barley grass. So, yan. Ito. So, lahat po yan ng mga hinighlight ko. Like example, promote sleep and functional ingredients of barley. So, ano yung nagpo-promote sleep and ano po yun? So, ayan. GABA, calcium, potassium, mga ganyan. So, andyan po siya lahat. Tapos ito, may nag-question sa akin ito one time. Bakit yung iba? Kapag umiinom sila ng barley, nakakatulog sila, inaantok. Bakit naman yung iba, naha-hyper? Meron kami dati, sa coaching namin, isa sa mga coaches, sabi niya, Mens, hindi ako uminom talaga ng barley ng gabi kasi naha-hyper ako, hindi ako nakakatulog. So, we did an experiment. Pag natutulog siya ng 12, pag iinom siya ng barley ng 11:30 or just before bedtime, hindi siya nakakatulog. Sabi ko, try natin, gawin natin 10 o'clock ka iinom. So, uminom siya ng 10 o'clock, hindi pa rin siya nakakatulog. Pero may umaga na siya na uminom siya ng umaga. Tapos pag uminom siya ng mga around 9 o'clock, ayun, maganda yung tulog niya. Until such time na kahit umaga, gabi siya uminom, nakapag-adjust na po yung body niya. Bakit? Si barley po may isang characteristic na ang tawag po doon, adaptogen. Okay? So ano po yung adaptogen? Kung ano yung kailangan ng katawan mo at that moment, yan po yung masasupply. Bakit? Kasi ang trabaho lang naman yan, naglilinis and nagbibigay ng nutrients. So once your body is actually nourished, katawan mo na yung magde-decide kung ano yung trip niya ngayon. Trip ba ng katawan mo kasi kulang ka sa tulog for the longest time, patutulugin ka niya. Pero pag kailangan mo ng energy boost, bibigyan ka rin niya yon. So your body actually decides. And barley, again, only helps. Ganun kasi yon.
lumaki kasi tayo na hindi enough yung nutrients na kinakain natin. Andito, may mga senior citizens po ba dito sa sa room? Example po, dati sabi nung isang tita namin, mag pag kunyari meron kang seeds, itatapon mo lang siya, tas pabayaan mo, tutubo. In the modern days, nung nagwo-work pa ako noon sa Laguna, nung nagwo-work pa po ako sa Laguna, and that was mga ganon, 99, 2000, tatanim mo ng maayos, didiligan mo, may araw, hirap na hirap ka pa rin patubuin yung tanim. Bakit? Depleted na po yung soil natin. So actually, from the farm to the table, deficient na yung nutrients. Even yung mga animals natin. Kaya maganda na organic yung ating barley talaga. Kasi ang lupa, kung saan siya, ang irrigation nun, paano yung inalagaan yung lupa, ang soil mismo rich na. Kasi paano ka magkakaroon ng rich na plant kung ang soil mo ay undernourished? Kasi mismo ang soil ngayon depleted na. Meron po akong isang training na-discuss ko po yon na yung deficiency galing mismo sa lupa na, and may mga evidence na din po yan, may studies na sila. Kaya tayo sobrang dami ng sakit, kaya daming heart problems because of the deficiencies mismo na galing sa soil. Kaya hindi pwedeng kahit anong barley. Kailangan talaga, ay, amazing barley. Kasi pati yung soil na alagaan. Okay? So may functional ingredients po siya. Tapos ito, the first time I started with the health industry, the very first book na binili ko, sobrang kapal. I think ngayon meron pa niyan sa isang health store. Sobrang kapal po niyan. Ang title po niya, Prescription for Nutritional Healing. So, nung nag-join ako sa IAM, yun agad yung ginawa kong unang-unang reference. Sabi ko, ay, nakasulat pa siya dito. So, yung barley grass is very high in calcium, iron, all the essential amino acids, chlorophyll. So, lahat po yan meron si barley. Meron din po siyang superoxide dismutase. Actually, ang ibang green plants meron din. Si broccoli, si cabbage, wheatgrass, mga green plants, meron din sila. Pero ano po ba ginagawa natin kay broccoli? Pinapakuluan natin. And you have to remember that enzymes die at high temperature. Around 40-50 degrees namamatay na po yung enzyme. So lahat actually ng mga tanim natin, yung mga greens natin na pinapakuluan natin, almost enzymeless na sila. Plus, it's not only that, enzymes cannot act alone. So dati may dati yung first company ko pa nung 2000, meron talaga kaming iniinom na enzymes lang siya. Sobrang dami niyang enzymes, isang capsule siya. But you have to remember, magiging useless siya kung wala siyang kasamang tinatawag nating coenzymes. Ano po yung mga coenzymes na to? Yung mga B-complex, vitamin C, vitamin E, zinc. Si barley po, may enzymes siya. Pati yung coenzymes kasama niya. Ano pa hahanapin mo, 'di ba? Maghahanap ka pa ba ng iba na poproblemahin mo pa? O ayan na, andiyan na siya lahat. So kaya amazing talaga yung barley grass. Now, pag sinabi naman ng client mo, bakit si barley ang pipiliin ko? Meron na akong A to zinc, meron na akong magnesium, may potassium na ako, meron na akong ganito, lahat ng capsule meron na ako. You have to remember that they are synthetic nutrients. Meaning, hindi clear sa mundo ng science, ibang research would say it's not clear yung absorption rate nila. So, 5% ba? 15% ba? Hindi nila ma-clarify. And just last week sa podcast, I was listening to this supplements yung topic na yung mga pharmaceutical grade na mga supplement. Kunyari, pag sinabi nilang 500 milligrams, automatically, ang content nun, kalahati na lang. Ang daming mga fillers. Pag sinabi nilang 500 grams of something, hindi na siya full talaga. So yung sa content, bawas na. Pagdating sa absorption mo, hindi pa siya compatible, ilan na lang yung natatanggap ng katawan mo. Samantalang kapag barley grass, because this is plant, this is chlorophyll, this is exactly
almost similar sa blood natin yung chlorophyll. Tapos tanim siya, tapos na-absorb ng katawan, minimum na absorption is 50%. Bakit? Kasi hindi naman tayo lahat okay yung ating gut yung GUT, yung gut natin, hindi, or ang katawan mismo natin. If the body is sick, it cannot absorb properly. But even then, sa synthetic, 5 to 15% maximum. Sa barley, 50% minimum. Pag mas maganda yung katawan mo, syempre, mas maganda yung absorption ng body mo. So, mas mataas yun. You can absorb everything kasi parang ang pagdating sa compatibility, very compatible si barley sa katawan natin. So, pag sinabi nilang may A to zinc na ako, actually, when we changed to barley ng 2017, wala na po kami ibang vitamins. Si barley na lang po talaga. Okay? Ang dinadagdag na lang is syempre sun exposure and immunergy kung kunyari, nasa hotel ako na hindi ako makakapag-expose sa sun, I drink immunergy kasi it has to come from the sun yung vitamin D. Kasi si barley, wala siya ng vitamin D. Pero pag uminom ka ng barley, tapos magpa-araw ka, 10 to 15 minutes, you're good. Pero kung call center agent ka, kailangan mo din i-pair sa immunergy kasi walang vitamin D, si barley. Yan. So how do I like preparing my barley? I like it milky. Pero nung nagpa-vaccine kami, naalala ko kasi pag nagpapa-vaccine kasi tayo, 'di ba, yung ano natin, yung tag nito, yung Gagawin ko sa yung ano na Valentine's to, Day. yung kung ano yung vaccine sa yung resistance mo bumababa. So, pag nagpa-vaccine kami nung COVID na time, yung time na yun, uminom ako ng pure. So, pag may sakit na kunyari medyo sa tingin ko hindi kakayanin ng body ko, talagang nagpapaano ko, nagpo-pure. Pero on a daily basis, on a maintenance basis, I like my barley latte. Barley latte, I call it barley latte. So, ever since talaga, that's how I prepare my barley. Next, sa mga bata naman, dati every time we travel to China, ang dami kong bitbit talaga. Anti-allergy, antibiotic, pang-ubo, pang-sipon, ang dami ko. When we changed to barley, actually, ang daming nag-expire. Kasi hindi na namin siya nagagamit. And ever since then, almost, hindi talaga nagkakasakit yung mga anak ko. Can you imagine if you're a mother and you have that peace of mind na kung ano man yung meron sa school na virus and bacteria and kung ano pa yung mga sakit-sakit, confident ako. Thank you, Lord, at may barley po kami na alam ko yung mga anak ko, nourished sila, malakas yung immune system nila, and that gives me so much peace. Okay? Ito po, pandemic baby yan. Yung anak ng staff ko, syempre pandemic, 'di ba, labas-pasok sila sa office kasi may office naman. Yan po yung pinapadede niya sa anak niya, barley. Kasi pandemic baby yan eh. And my kids have been drinking it also since 2017 until now. Okay? Ito naman po, pwede niyo po yung screenshot niyo to and para matandaan niyo. Ito, cancer patient. This is my dad. Actually, itong February na to, 10 years na ng papa ko na cancer survivor. He had cancer 2016, February. Hindi po siya nag-chemo. Maintenance po niya mula nung time na yon nung nag-start kami 2017 hanggang ngayon, barley na lang po siya. 2 sachets a day every morning. And pag medyo hindi okay yung pakiramdam niya or masyado siyang napagod all throughout the day, another 2 sachets at night. So, ito po, how to give it to cancer patients. Let's start with 1 sachet. Para hindi po ma-shock yung body. Kasi, bago yan eh. Kailangan mo muna siyang i-introduce. Hindi siya pwedeng bibiglain mo. Kasi, biglang nag-detox yun, biglang nagising lahat ng immune system niya. Yung nagulat ba? Yung dati, gutom na gutom yung katawan niya, tapos bigla mong pinuno, di ba? Parang mabubulunan. So, dapat slowly, increase the dose slowly. Start with 1 sachet first. Upon waking up, tapos 2 to 3 days, observe mo muna yung reaction ng body niya. May mga cases po kasi na sumasakit yung joints ng iba. So, pag ganon, pwede mong i-half sachet. Kung dun pa lang sa 1, mahirap na hirapan mag-adjust yung kanyang katawan.
especially kapag advanced stage. Cancer lang po yung nilagay ko dito, but actually pwede din po siya general rule kahit sa mga ibang may mga medyo advanced na din. Laging tinatanong, men, si Barley ba pwede sa ganitong sakit? Si Barley ba pwede sa ganitong sakit? Si Barley ba pwede sa ganitong sakit? Generally speaking, everybody needs help with the immune system. Bakit? May sakit ka na nga, tapos mahina pa yung immune system mo, dadagdag pa yung ubo at sipon, 'di ba? So para pa kapag focus tayo dun sa isang sakit mo na inaayos, ayusin mo na yung lungs mo, yung immune system mo, ayusin mo na para yung poproblemahin mo na lang kung ano na lang yung sakit talaga na tinitreat mo. Okay? Tapos, slowly increase after 2 to 3 days na wala namang pains or ano yun, parang an ano yun, uncomfortable feeling, then you slowly increase to another sachet. Dagdag ka. Again, observe 2 to 3 days kumusta yung reaction ng body. Kasi again, the body needs to adjust, and if there is a need for fixing, dahan-dahan. There's a need for cleaning, dahan-dahan. Pagkatapos nun, continue. Pwede ka nang mag 2 sachet sa umaga, then 1 sachet sa lunch, maybe 1 sachet sa gabi. Basta ang importante, give it 2 to 3 days para makapag-adjust muna yung body. Everybody say sa chat, adjust. Everybody say, ilagay niyo po dyan, adjust. Para alam ko din na yung connection ko, okay pa. Mamaya nagsasalita ako dito. Ako na lang pala mag-isa. Ayan. So, give time for your body to adjust. Next, dahan-dahan ng pag-increase. Pag cancer patient po, minimum na binibigay ko talaga based din on my experience is really 2, 2, and 2. Minimum po yan. 2 sa umaga, 2 sa afternoon, and 2 sa gabi. But there are cases na kapag sobrang matindi ang pangangailangan talaga, meron po tayong case na 12 ang ininom sa isang araw. Okay, so may 3, 4 times a day, or 4, 3 times a day. Depende po sa matotolerate ng katawan natin. Ako personally, kapag uminom po ako ng 3 at 1 time, na-LBM na po ako nun. At 1 time ha, yung sabay-sabay ko siya iinumin. Pero dalawa, after 3, 4 hours, another 2, 3, 4 hours, another 2. Yung trangkaso po, isang araw lang. Hindi po siya tatagal ng isang linggo. Talaga. Testing nyo po yan. Problema po kasi sa iba, ang mindset, naku, gamot to, baka ma-overdose ako. So, hindi po ganun. You need to build up your immune system to a certain level na hindi na deficient yung body mo sa kailangan niya para ayusin yung sistema mo. Okay? Of course, it's not just barley. You need to drink enough water. You really need to hydrate because you are 70% water. Your body needs water. Your brain needs water. Your blood needs water. So, wag po nating tipirin yung katawan natin sa water. Water is not the same as juice. Water po talaga. Okay? Manage yung stress levels kasi kahit na 20 na barley pa po ang iinumin nyo kapag puro po kayo negative everyday, lagi kayong galit, mahihirapan po yung katawan ninyong maging healthy. And stay away from ultra-processed foods and sugars. Yun po yung nagtitrigger talaga ng inflammation, yung sobrang mataas yung sugar level sa ating dugo. Okay? Yan. So, with proper lifestyle modifications, again, I always say lifestyle kasi mahirap po na supplement lang participation. Every day, 3, 4 hours ka lang. There are times na you really need to, but give your body a rest. Bulong ng katawan natin, sisigaw na po siya in the form of gout, in the form of stroke, in the form of heart attack. Yun na po yung body na sumisigaw. Even in the form of acne. Pero bago pa po mangyari yung ganyan, nagwi-whisper na po yung body
natin. Okay, so this is my husband. Yung parang Prime Minister ng North Korea. Ganyan po itsura niya dati. Ngayon po siya ganyan. So since he lost his weight, he never gained it back until ngayon. He maintains it at around 90 to 91, 92, ganyan. Pag may feasting season, like example, Christmas, gano'n. Siyempre, sunod-sunod yung kainan nun, lahat ng events, ganyan, i-increase siya, but he eventually knows how to bring it back down. Ganyan din po ako, 2019, and when I lost the 7 kilos, hindi ko na din po siya na-gain back. Yan. So, Mentor Jello, you know Mentor Jello. So, tignan niyo po si Mentor Jello ngayon when he started with his lifestyle change with our powered by, yun talaga yung term ko, powered by Amazing Barley. Ganyan na po. So, ito po, 7 days na result po yan. From this stomach to this. And ito po, maintained din po niya until now. She's a mom of 4. Yan. So, barley, for weight loss, yes, it's possible with the right type of food choices together with it. Nagiging sustainable yung lifestyle. Skincare. Yan. Sino po yung may mga acne dyan? Pwede nyo pong gamitin si barley as skin treatment. Ito ginawa po naming barley mask. Meron po akong clay, white clay. Pero pwede din po kasi siya na distilled water lang, tsaka barley. Yung mga natira sa sachet, kung wala ka ng budget, yung natira sa sachet, kuha ka ng tubig, tapos lagay mo sa mukha. 2 to 3 times a week. May training din po ako niyan sa head office. Barley Beauty yata yung title. Hanapin niyo po yon. Tungkol naman siya sa skin. Yan. Para sa mga fur babies, you can use barley. Para sa mga... Ito, nung time na to, when I made this, ang alam ko lang, ang nangyari lang sa aso. But we have a mentor who had a testimony sa cat. Meron din po, may mga nagsasabong po ba dito? Meron din pong sa mga nagsasabong. Sa manok naman nila, pinainom nila yung barley. Ayan. So, kung naghahanap kayo ng pang-push, pampanalo, try nyo yung barley. Malay nyo, maging next testimony kayo. O, tignan nyo po ha. Kasi di ba product of my product, yung nakasulat sa title natin? Pati po karton. Literal po yan. And since 2018 hanggang nung last December, every year, ang Christmas decor po namin sa IBC ay yung mga boxes natin. Medyo nag-expand na kami kasi pati yung ibang product nilalagay na namin. Ito, may time na to puro barley lang. Tapos ito, ayan o, mga Garcinia na yan, acai berry, gano'n. Pati decoration, ganyan po ako ha. I bleed green. Yung dugo ko po, kapag kunyari nasugatan po ako, hindi pula yung lalabas. Green na po yung lalabas. So, ganon. Ganon ibig sabihin when you are the product of your product. Now, we're almost done. Be the product of your product. Ano ibig sabihin nun? You have to be the living proof. You have to be the walking testimony. Hindi lang siya sales pitch. Hindi lang siya, grabe yung barley, amazing yung barley, kailangan mo ng barley, hindi lang siya ganon. When people look at you, when they see you, they will not buy because of what you say. They will buy because they see it working in your life. And when people see you, sasabihin kaya nila, Mens, gusto ko yung energy level mo. Mens, gusto ko yung pinkish glow ng skin mo. Mens, gusto ko yung soft na soft yung balat mo, hindi yung sobrang dry. They will want what you have. This line, be the product of your product. You can also use this as side ng opportunity. When people look at you, would they want to be with I Am Worldwide? Kung araw-araw puro na lang reklamo sa mentor mo yung ginagawa mo. Tapos magsasabi ka na ang ganda ng kumpanya namin. 'Di ba? So mapa-opportunity, mapa-health, we have to be the product of our product. We have to be the product of our Complan. When people see you, ganun lagi isipin mo, yung kapitbahay ko ba na tumitingin sa akin araw-araw o nakikinig sa akin sa Zoom meetings ko, maiinggit ba siya? Or yung boardmate ko, magugustuhan ba niya kung ano yung meron ako? Dapat ang sagot natin
Sana all. Dapat gaganon din sila, 'di ba? Dapat sasabihin din nila, sana all ganyan ka vibrant. Sana all ganyan ka healthy. Sana all makaakyat sa EDSA. Meron kami dati hindi siya nakakaakyat sa ano yun, sa ano ba yun? Overpass? Overpass ba yun, Med, sa EDSA, ganon? Ngayon nakakaakyat na siya, o 'di ba? So yung mga kaibigan niya hindi pa rin makaakyat, siya nakaakyat na. Ayan. So ito, yung declaration na to, if you can own this every day, sabihin mo sa sarili mo, I choose to be the product of my product. I live what I promote. I protect my health as my first business. Yung business po natin, hindi agad yung package na magpapapay in. Yung first business natin is to take care of our health. And when people look at my life, they will want what I have because I am my own products ambassador. Salamat at nandyan si Marian Rivera. Salamat at nandyan si Alden. Salamat at nandyan si Piolo. But bago sila, ikaw dapat muna yung pinaka-ambassador ng produkto mo. Paano sila bibili ng barley? Hindi ka nila nakikita umiinom. 'Di ba? So dapat meron ka talaga sa wall mo na nagtitimpla ka, umiinom ka, or kayo ng mga anak mo, ng family mo. Kasi hindi sila, parang kailangan makita, sabi sa sales, makita muna nila ng 7 times bago sila mag-isip, bibili ba ako or hindi. Eh kung one time ka lang talagang nag-post sa isang taon, tapos next year na ulit yung isang taon. Ay, next year na ulit yung next mong post. So, dapat may 7 times, then mag-iisip sila, bibili ba ako or hindi? Yun. So, when they see it in you, eventually, para siyang ano, di ba, sa mga, yun nga yung sa mga commercials sa TV, di ba? Para kang mina-mindset mo sila na yung barley maganda to, yung barley maganda to, barley maganda to. Just yesterday lang, one of my downlines who's a doctor, she needed to increase her red blood cells. Ang una niyang naisip, barley. Ako agad minessage niya, meron ba kayo sa lugar na to? Kasi hindi naman siya nagne-network, gumagamit lang siya. Meron ba kayong nagbibenta dito? Kasi kung ipapaship pa matagal, kailangan kong uminom ngayon. So naka-mindset na siya kasi lagi niya ako nakikita, nagpo-post sa stories ko, sa wall ko. So ako mismo ambassador ng produkto ko. Okay? Now, eto. Lahat ng ginawa natin ngayon, this is good because I gave you a lot of information. But I want you to reflect. Ikaw ba, do you commit to be the product of your product? If yung sagot mo ay yes, pakitype dun sa chat box, I commit. I commit to ha, hindi lang to I can, maybe, I might, hindi ganun po ha, dapat I commit. You have to commit to be the product of your product. Okay? Now, after ng training na to, kung magkakaroon kayo ng discussion, maybe sa grupo nyo, di ba? Or pwede ngayon, if you can type, saan doon sa mga pinakita ko ng uses ng barley na hindi mo pa natatry. And tonight, I want to give you an assignment. I-try mo. Para ba sa aso? Hindi mo pa natatry? Try mo. Para ba sa skincare? Hindi mo pa natatry? Try mo. Para sa weight loss? Hindi mo pa natatry? Try mo. For your kids, takot ka, baka ikaw lang yung umiinom, try mo sa mga bata. Okay? So I want you can type in the chat box or you can discuss among yourselves para magkaroon po kayo ng accountability group. Kunyari, may acne ka, o try mo. Lagay mo ng barley. Ayan. Ang daming skincare. Ang daming skincare. Opo. Try niyo po siya. Pwede po siyang spot treatment. Pwede po siyang overnight mask. Pero try niyo lang ng dahan-dahan lang muna. Kung wala kayong budget, pwede namang isang capsule. Ang isang capsule, tapos konting distilled water. Tapos pwede niyo na po siya all over the face na po yan. Pwede niyo na siyang gawing mask. Meron po tayong mentor. I think she's from, nakalimutan ko kung Canada ba siya or Australia. After nung training ko, kasi meron po akong dinner sa kanya, 6 sachets of barley for 30 days. 2, 2, and 2. Tapos, 2 to 3 times a week face mask.
grabe po talaga yung pag-glow ng skin niya after. Dinocument niya yung journey niya ng 30 days. Kinumpare niya yung before tsaka yung after. Sobrang ganda nung glow nung kanyang skin after 30 days. So kung gusto nyo i-try, 6 sachets, 2, 2, and 2. Tapos, 2 to 3 times face mask. Pwede nyo po siyang ipastay ng mga until mag-dry siya, 15, 30 minutes. Or pwede din pong overnight. Kaya lang, pagkagising mo sa umaga, yung unan mo, green na din siya. Ayan. Been drinking barley for 9 days. Ayan, sige po, pagpatuloy niyo lang po yan. May bago, oo na, may mga bago tayo. Ayan. So, sa mga bago po, hello! Okay? So, yan. Tapos, kung ano yung, kunyari, may mga aha-aha moment kayo, feel free to share it. Tapos, tag nyo na lang po ako. If ever na ano kayo after nung training na to. Dapat po kasi may output. Hindi lang yung pumasok ngayon, tapos natulog ka na, tapos bukas, wala na. So pag meron kang may merong aha moment ngayon, you put it down para after a year, kunyari, tumigil ka sa I am, after a year, de-remind ka ni Facebook ng memory mo, ay, oo pala, pag meron pala akong ganito, pwede pala si Barley, balikan ko nga yun. Oh. Pero sana naman wag kayong tumigil. Okay? Next. Ayan. So as I end, this is the verse. Again, I want to share this with you. This is the verse that changed my life almost 26 years ago. Beloved, I pray, so of all mentors na nandito, I pray that you prosper in all things and be in health just as your soul prospers. And always remember that the goal is not just to live long. The goal is to live long and live wealthy. Lahat ng dimensions ng pagkatao natin. Ayan. So, I am Mentor Elise. To God be, I am worldwide. To God be the glory. Ayan, tapos na po. Ayan, so hindi pa po nagfa-follow. Talaga naman may ganon. So, thank you po. Finish na po ako, Men Shane. Ayun, grabe naman ang ating training. Sobrang very informative. Thank you, Mentor Elise, sa napaka siksik na training ngayong gabi. So, marami bang natutunan mga mentors? And Elise, may nag-request kasi ng Q&A. A few questions. Baka pwede pong mag-entertain po kayo, mens. Mga 3, no? Tama po, mens. Ayan. So, yan. Grabe, no? Dami nating natutunan ngayong gabi. Be the product of your own product, 'di ba? Dapat tayo yung ambassador ng products natin, 'di ba? Kasi kailangan yung meron tayong sariling testimonial. Okay? So, ayan, feel free to ask. Meron tayong 3 questions na pwedeng sagutin. Sino dito yung may tanong? 'Di ba yung ang tagal-tagal mo nang gustong itanong pero hindi mo pa alam yung sagot? Ayan. Sasagutin ni Mentor Elise para sa atin. Okay? So, can you ayan, si Mentor Cheryl Chupka, parang kanina pa siya nag-chat, no? Ano yun, Mentor? Pwede ka namang mag-unmute. Okay? So, amazing morning, man. Sorry, nasa ano ako, nasa spa. Ano lang to saglit. Ano tawag nito? Ang dami kong ano, mens, ang dami kong question. I think I messaged you last time with the picture and the dermatologist result. Kasi may client ako na gusto magpa-member. I think I opened this to Mentor Steffi already na ano, it's been last year. Ano siya, sabi ko i-try kasi kaibigan ko rin siya, she trusted me. So she gave herself a second chance. Uminom siya after 3 days. Ano talaga siya, lumubo. Tapos ang dami, if you can check the picture that I send you, it's there. Lumubo ang buo niyang katawan. Nag-rashes siya. Tapos, sabi ko, ano mo muna, i-stop mo muna. I-obserbaran mo. Tapos, ano tawag nito? Inobserbaran siya kasi sabi niya, hindi niya naman sinabi na ibalik yung pera. Sinabi niya, I spent already 20,000 for my skin. Yun na yung mga cream na binigay ng dermatologist sa kanya. So sabi ko, i-try mo kaya kasi ako, mayroon din ako yung, sa Pilipinas kasi
'di ba? Diyan, pagdating ko sa US, I have environmental allergen. So, kung anong sa air, ano ko yung namamanas, lumulubo na parang pinapaso yung mga skin ko ng cigarette. I have a picture with that too before and after. So nakita niya yun, kaya siya nag-try din siya dahil bakit glossy yung skin ko. Siyempre, skin specialist ako. Tapos mag-treat ka ng client, ganyan yung skin mo. Embarrassing, wala ka talaga makukuhang client. Yeah, I'm not gonna let her to touch me. So nangyari mens, pinastop ko. Tapos kasi eagerly siya na makuha yung nakikita niya sa akin na skin glows. Nag-try siya ulit, men lumubo siya ulit, nag-rashes, naglobo. I even send this to Mentor Saisa because I need some help that time because she really wanted, interesado siya talaga. So, yun yung mens yung una na problem at saka yung isa naman, meron siyang dalawang question to win na gusto nila talaga ng gusto din magpa-member pero napipending lang dahil sa ganung problema. Yung isa naman, may cancer siya, nag-kikimo, tapos sinabi ng doctor stop kasi nga nagra-rash siya at saka nag-heart trouble breathing. So, yun yung dalawa kong problema na until now, but they still asking me, did you get any result? Bakit nagkaganyan? So, yeah, here you are. So, I take advantage with this. Thank you, Mens. Ayan. Sige, men. So, thank you sa question. And I will answer that general po, mens, ha. Kasi we don't want this to be like a consultation na session. But I'll give you basic principles na pwede siyang gamitin ng lahat as tools kung bakit nagkakaganyan. Have you heard the term healing crisis? Narinig niyo na po ba yon? Yung mga naka-attend ng previous na training ko, have you heard about what we call as healing crisis? Kung hindi pa, lagay nyo dyan, no. Kung hindi nyo pa nadinig para malaman ko more or less. Meron tayong tinatawag na healing crisis. Ano po yung concept ng healing crisis? Ganito yon. Gagawin ko siya as simple as an illustration as mga sa squatters area. Okay? So, disclaimer lang, nothing to do with the squatters area because I also used to live in the squatters area. So, I've been there. So, this is not about putting them down, but this is what usually happens. May open lot, example, si Mentor Shane, may open lot ka and you haven't been there for the longest time, di ba squatters come in? For 20 years, 30 years, doon na sila nag-asawa, nagkaanak. And then eventually, you decide, Mens Shane, after 50 years, gagamitin ko to, ang property ko. So you want them out, tama? But do they go out willingly? Maalis ba sila ng kusa? Hindi, di ba? Nagkakapatayan pa nga minsan eh, di ba? Minsan, kung may pera talaga yung may-ari ng property, babayaran nila para peaceful na aalis. But more often than not, talagang there is war that's going on. Now, yung mga sakit-sakit kasi sa katawan natin, for the longest time, nandyan na sila sa katawan natin. And they have been there for so long, and nabully na nila yung katawan natin, yung immune system natin has been very quiet, hindi na siya nakikipaglaban. Si body mo, inisip na niya, normal na to. Wala na akong magagawa. So, the body continues to get sick for the longest time. And then barley comes in. Ano nga ang ginagawa ni barley? Na basic? Number 1, naglilinis. Diba? So, imagine barley telling to the squatters, alis na kayo. Hindi nyo bahay to. Hindi nyo lupa to. So, nag-aaway ngayon sila. So, there's that war that's going on sa katawan natin. Pag nagising yung mga organs mo, nagising yung immune system mo. Dati,
wala kang soldiers eh. Hindi nakakapag-produce ng enough soldiers yung body mo. Ngayon, nagpo-produce ka na ng sarili mong army. Meaning, kaya na ng katawan mong i-defend yung body mo. Ay, andito ka. Alis ka kasi. Hindi mo bahay to, hindi mo katawan to. Now the body starts to fight with whatever it is that's been there for the longest time. Nakuha niyo ba yung picture, Meds? So, ang healing crisis is your body is starting the process of healing. Example, gout. Ang uric crystals, either nadadagdagan or nababawasan, sumasakit po yan, mag-i-inflame. So when barley comes in, nagigising yung katawan mo. Nagpo-produce ka ng soldiers. So ngayon, ano sabi? Labas kayo. Teritoryo ko to, wala kayo dapat dito. And that happens. So we feel pain. Rashes, detox process, ang laki ng possibility. Bakit? Anong way po ba tayo nagde-detox? Pwedeng sa ihi, pwedeng sa pupo, pwede sa skin. Kasi ano to eh, daanan to, labasan to ng toxins. So possible na every time na umiinom siya ng barley, nadi-detox yung katawan niya. I'll give you a very example. Dito nangyari sa Bacolod. Meron tayong mentor na tumigil sa pag-inom ng barley yung client niya kasi kapag umiinom, sumasakit yung tiyan. As in, talaga ang sakit. So, pinastop, tapos bumalik. Sakit ulit. Nag-try uminom kasi gusto talagang uminom. Gusto maging healthy. Sumakit. So, tinigil. What happened around after 3 months? That same client, nagsabi siya na may stomach cancer. So, possible na nung time na umiinom siya ng barley, the body was trying to send signals that something is not right with your body. Kaya lang natakot tayo, hindi na-educate si client na possible na healing crisis siya. So that's what happened. May isang client naman, cancer patient naman siya, 1 sachet. 1 sachet, hindi nakakayanan ng katawan niya, nag-LBM. So ginawa namin, hinaf muna namin yung sachet. Nung hinaf namin yung sachet, soft yung stool niya, pero hindi na nag-LBM. So doon lang muna. Doon muna nagstay. Hanggang nakaya niya nung nag-1 sachet, okay na siya. Hindi na nangyayari yung LBM. So healing crisis, possible po talaga siya because your body is telling you that something is not right. And finally, healing is starting to happen. Pag nag-gym, sumasakit ang muscles? 'Di ba? Tumitigil? Hindi. Bakit? Alam mo kasi, nagsa-start na akong mag-build ng muscles. Kuha po. So, ganun po siya, Mens. Hindi ko siya sasagutin specific kasi, syempre, I do not diagnose naman kung ano yung sakit na meron siya. But the fact na may ganyan siyang reaction, possible na yung body niya is really communicating. So, what do I suggest? Lab test. Magpa-lab test po siya. Kasi your blood doesn't lie. Kung kailangan po niyang ano tawag nun, yung mga scan, yung mga MRI na yan, lahat ng ganyan. Because, again, naniniwala ako, it's not barley causing that. But it's because the body is now awake and the body is saying something. So we listen. Okay po? Yun na po. Ayun, grabe. Very well explained. Kasi sa totoo lang, Mentor Elise, no, may mga ganyan din cases akong na-encounter. Pero very few lang naman. Ayun nga, yung may sumasakit, 'di ba? May pain, tas may rashes. Which is, personally, nangyari sa akin yung may rashes for a few months. Yung pala nagdi-detox siya. And nung naka-attend nga ako ng training mo before, okay, nagdi-detox lang pala yung katawan. So, parang nagkaka-rashes ako noon for a few months lang. Pero dinire-diretso ko lang din yung pag-inom ng barley na wala siya.
Ganon siya. So, Mens, ang advice mo, Mens, is kapag ganon, ituloy lang. Tama ba? Kung si client talaga, kasi may mga client talaga means na ayaw. So, hindi mo talaga sila mapipilit. Pero pag ganyan, kasi medyo yung kanya medyo advanced na, magpa-lab test po talaga. Doon talaga yun sa lab test, more or less, makikita. I see. Ayan. Okay, so at least no, may nagkaroon tayo ng clarification regarding dun sa yung concept ng healing crisis. Okay, which is very few lang naman yung ano, yung hindi naman siya ganun karami yung cases, no. Pero yan, may mga cases ng diarrhea or nag-LBM, no. So kasama siya sa pagdi-detox din talaga ng katawan natin. Ayun. So, second question, meron kasing earlier na nagtanong, is safe po bang uminom ng barley yung mga may CKD? And ano yung dosage na marirecommend mo? May isa akong training sa head office. I think, hindi ko matandaan kung basta may training tayo sa isa sa wellness hour. 1 to 10 or 11 to 20. Makikita nyo din siya sa YouTube ng I Am Worldwide kasi I think ang sa Facebook parang tinanggal na yata yung mga live. But you can also check. Mas detalye yung pagkaka-explain ko doon kasi ang CKD medyo complicated siya. For those of you na hindi nakakaalam, CKD is chronic kidney disease. Okay? So pag may CKD kasi, sinasabihan sila na umiwas kayo sa potassium. Yun po yung laging sinasabi doon or umiiwas kayo sa greens. Pero ang hindi kasi sinasabi, ang CKD kasi merong 1, 2, 3, 4, 5. So may stages siya. So tapos ang calcium ang potassium may specific lang na nami-measure. Hindi mo siya pwedeng hulaan. So yun po yung dun sa video na yun, sa training ko na yun. Basta either top 1, hanapin niyo po sa YouTube, top 1 to 10 or top 11 to 20. Andun yun, mas in-explain ko siya ng detalye. May mga lab test na kailangan para ma-confirm mo siya. Pero kapag general lang siya, kapag stages 1, 2, 1, 2, and 3, pwede siyang uminom. Pag nasa 4 and 5, yun na yung kailangan ng may extra na test. Yun. Okay? Pero pag yung pasyente, again, nasa hospital, ito, isasama ko na lang kasi a lot of the patients na may CKD kasi nagda-dialysis sila. Especially pag nasa mga end stage, mga 4 or mga 5, ganon, may dialysis na component yon. So pag ganon na po yung kliyente, meron po akong na-handle na yung ginagawa namin sa kanya, sa time na 3 times a week yung dialysis niya, so sa time na nagda-dialysis siya, hindi siya umiinom ng barley before dialysis. So usually umaga, kunyari 8 o'clock to 11, mga 3 or 4 hours kasi yung dialysis per session, di ba? So hindi mo na siya iinom sa umaga. Iinom siya pag uwi na ng hapon para hindi masayang yung barley. More of cost ano siya para hindi masayang. Ganon. Tapos, pag wala siyang dialysis, umaga siya umiinom first thing in the morning so that all throughout the day kayang ma-distribute ng body. Tapos, yun. Again, balikan niyo po yung training na yun kasi CKD alone will consume parang sobrang haba ng oras. Top 1 to 10 or top 11 to 20, hanapin niyo po sa YouTube kung yun po yung specific talaga na concern ni mentor. Andun po yun, mas na detalye ko po siya nung pag-e-explain. Pero generally speaking, depende siya sa stage and ganito yon. Meron kasi tayong tinatawag na personal accountability. Kunyari, ako yung may CKD I'm speaking for myself. Knowing what I know about barley, mapa stage 1 man ako or mapa stage 5, I will continue to drink barley. Even if my doctor tells me not to, that is mine because naintindihan ko. Kaya lang, hindi natin siya pwedeng i-impose sa ibang tao na hindi nila naiintindihan kasi tayo yung sisisihin. Yan kasi yung mentor ko, pinilit akong uminom. Oh, yan kasi ang kulit ng taga-IAM. Sinabi ko nang may CKD ako, bawal, sabi ng doktor ko, pinilit pa rin ako. So walang ganon. It has to be a personal decision. Kahit anong sakit, general po ito. Kahit na nasa bahay ka o nasa hospital ka, dapat si patient, meron siyang understanding ng ganyan. Kasi pag hindi niya naiintindihan,
sigurado yan, sisisihin ka sa bandang huli. Yun yung ayaw natin mangyari. Okay? So, yon stage 1 to 3, more or less, pwede. General, pero actually ako, again, 1 to 5, I will continue kahit na nagda-dialysis ako, I will continue to drink barley. Bakit? May problema na nga ako sa kidney. Magkaka-COVID pa ako. Yung, alam mo yung client po natin, stage 5 na po siya na CKD. Pag stage 5, due na dapat siya for kidney transplant kasi ang nagfa-function na lang sa kanya is around 15% na lang ng kidney niya. Nagbabarley siya. So kahit during ng COVID na time, hindi po siya nagka-COVID. Yung mga kasama niya doon nagka-COVID na, hindi talaga siya nagka-COVID during dialysis. So, yan yung isang testimony. Iba naman, may problema na nga ako sa kidney, i-risk ko pa yung immune system ko. Kaya, for yung dosage, probably magva-vary siya. So, pwedeng isa or dalawa, depende din yan sa activity. Kasi si barley naman kasi, yung mga nutrients, nagagamit siya ng body eh. Nagagamit talaga siya. Tapos actually yung potassium ng barley pa na isang sachet, hindi siya ganun ka parang damaging or toxic na level para sa CKD patients. Yun. But then again, Excuse me. it's my personal opinion. Okay? Yes. This is not medical advice. This is based on my experience and sa ginawa namin ng mga previous na mga clients ko din. Yeah. Follow-up mentor, excuse me, can I speak? Ayan, sige, go ahead, Mens. Mens Desiree Ariza. Yeah, thank you. Yeah, in addition to Mentor Elise testimony, kasi I have a brother who is stage 5 CKD. Ano po siya, pinagtitake ko po siya ng barley. Though I heard nga na ang potassium is medyo restricted sa CKD patient, pero sabi ko, sige, you try, pero less lang yung water. Control mo yung water na pinagtitimplahan kasi 'di ba limited din yung fluid intake nila. So, pinakukontinue ko po stage 5 siya and he is supposedly uh, dialysis patient na. Pero ayaw namin. Ayaw namin siyang i-undergo ng dialysis. So, that's isang reason yun. That's why I became a member. We're user at first. User po kami mag-asawa. And then, inintroduce ko. Sabi ko, para sa discount, syempre. Hindi mabigat sa bulsa nila. So, hanggang ngayon, tinutuloy. Pero, nag-second thought ako. Sabi ko, tama ba? Baka mamaya na-worse ko yung condition niya kasi naririnig ko yung potassium, bawal-bawal. Pero po, kulang siya ng RBC, kulang siya ng hemoglobin, diabetic pa siya. So, might as well, nababalance eh. Nakikita ko sa kanya yung balance na nagiging mas, ano siya, mas like, healthy, yung parang hindi siya yung dating maputla, hindi siya yung ano. So, kino-continue ko pa rin po. And sana God's grace at makakatulong sa kanya yung barley. So, din po sa nagtatanong, sabi nga ni Mentor Elise, personal choice din po namin yon na ituloy pa rin po yung barley and nakikita naman namin yung wellness nung barley na binibigay. And I want to share one thing lang po kasi happy lang po ako. Last December kasi I had my laboratory. Mataas din ho kasi ang uric acid ko and then cholesterol. And then I had it done again po ng February 3. Ito lang recently, nag-normal na po ang uric ko. So from 339, from 391, naging 316 na lang yung result ko. So, it really works po talaga. Sa mga nakikinig, my testimony will encourage you na may effect po talaga ang amazing pure organic barley. So, yun lang po dun sa may CKD na concern. Yan, stage 5 po ang brother ko. Ayaw po namin siyang ipadialysis, pero pinagagamit pa rin po namin ng barley powder. Baka makatulong din po. Pero personal choice din po namin yan. Yeah. Thank you. That's all. Ayan, Ayun, sige, thank you, Mens. Mentor Thank you po. Desiree. Thank you for sharing. Pero maganda yung point mo, Mens, na sinabi na yung water intake kasi nga hindi napaprocess masyado ng kidney. But then pagdating, Mens, dun sa potassium, if you can watch the training, meron pong additional test para makita mo talaga yung potassium. Kasi ang potassium level na tinitest
ng usual is nasa dugo. Pero yung potassium level talaga na dapat pinagbabawal is nasa cells. So iba yung level nung nasa cells na potassium tsaka yung nasa dugo lang. So yun yung kailangan during the testing ng mas detailed, makikita mo yun doon. Oo. Para at least may assurance ka na hindi siya Thank you, nag-o-over. Mens. Kasi delikado din, by the way ha, if there is what you call hyper na sa potassium level, mas delikado din po yung hypo. Kasi possible din na kumulang tayo sa potassium, delikado naman yung heart naman natin. So kailangan talaga alam mo din yung balance. Thank you, Mentor. Sige. Thank you po. Thanks for sharing. Desiree. So, kaya pa ba, Mens, ng one last? May sidadagdag ko din pala, same yan sa case ng may blood thinners. Kung meron po dito na nagba-blood thinner, pinagbabawal din po kasi yung greens sa mga nagba-blood thinner. So the same case then with my papa and my father-in-law before, kahit na nagba-blood thinner sila, I still let them drink barley. And then eventually kasi, ganito yon. Kagaya ng sinasabi ko, it has a lot to do with the lifestyle and the food choices. Kasi kaya ka pinagba-blood thinner kasi malapot yung dugo mo. Kaya malapot yung dugo mo, malalaman mo siya, tignan mo yung triglycerides mo, kapag yan, ibig sabihin nun, sobrang lapot niyan, ibig sabihin, mataas ang tendency na yung sugar levels mo talagang mataas. Kasi excess blood sugar, nagiging fats po siya. Nagiging fats siya sa dugo. So, has also to do with lifestyle, with the food choices din. But eventually, if you continue to drink barley and maayos yung food choices mo, possible talaga siya na matanggal mo yung blood thinners. Pero tama din yung sinabi ni mentor kanina na mababa kasi yung red blood cells niya din. So, kailangan niya din talaga yung chlorophyll pag sa case naman ng kapatid niya. So, ganun din siya. Same principle din po siya. Again, personal choice and you have to understand the pros and the cons. Ayun, thank you, Mentor Elise, no? So, sa mga may CKDs or may mga nakakausap kayo na may CKD, again, siguro maganda ipapanood nyo tong training natin. Okay? Or yung recording ng training about CKD. 'Di ba kasi importante yung ano din yung na-inform din sila para sila mismo yung magde-decide. 'Di ba? Kasi mahirap naman talagang masisi sa dulo. Kasi ganun yung nangyayari no pag tayo nag-recommend and something happened at the end, 'di ba? Kasi tayo yung nasisisi or yung barley. So maganda ma-inform muna sila or mapanood natin sila ng product knowledge. Ayan. So Mens, last question. Meron po bang contraindication yung barley? May mga cases ba na talagang bawal uminom ng barley? Ako ba yung nawala? Nawala ba ako? Hindi naman, Mens. Si Mentor Elise? Mentor Elise nawala. Tama ba? Ayan. Okay pa ako? Clear pa ako? Oo. Naghang po si Mentor Elise. Mentor Elise nawala. Hello? Ayun, Mens, nawala ka. Ay, Ngayon po, okay na? okay na, Mens. Nawala ka lang kanina. Okay. Ano po yung tanong? Yung tanong, Mens, kung meron ba talagang cases na bawal uminom ng barley? In terms of ganito, ang isang top of mind na naisip ko na bawal si barley, isabay gawing pantulak sa gamot mo. Kunyari, may gamot ka pang ano ba? Ano ba yung mga statin? Kunyari, may statin ka na iniinom. Or di kaya may lagnat, kailangan uminom ng mga tempra, ganon. So, wag mong gawing barley, tinimpla para isang inuman, wag mo siyang gawing panulak. Kailangan, kung meron kang maintenance meds, magbigay ka ng gap. Okay? So, may mga gamot kasi na dapat
example, kunyari yung pang BP mo or pang anong gamot nang iinumin mo na before breakfast na dapat empty stomach din. Wag na wag mong gagawin. Pareho sila si Barley empty stomach, etong gamot ko empty stomach din. Inumin ko na itong gamot ko tapos si Barley na lang yung gagamitin kong tubig. Wag po ganon. Okay? What you can do is separate them. So kung si Barley, ininom mo, magbigay ka ng mga siguro 1 hour gap bago mo inumin yung maintenance meds mo. 1 to 2 hours, mas maganda. Okay? So yun yung isa. Tapos, siguro ang nagtatanong niyan, Mens, kasi ngayon sa box natin, nakasulat na doon na baka si Barley sa buntis. Tama? Nakita nyo na po yon yung bawal doon sa buntis. Si FDA po kasi, meron silang specifics na kailangang ilagay na mga labels, yung mga ganon. Makikita nyo, yung nutrients din doon, wala din. Zero din yun eh. Tingnan mo yung box ng barley. Wala siya talaga. Ilan yung yung mga antioxidants, yung mga kunyari ganyan. Wala lahat yan. Wala lahat yan. Kasi syempre, ang labeling, may sarili silang rules and regulations doon na dapat isulat yung ganito. But, based on experience, and even based on kanina sa pinakita ko sa inyo, yung mga nutrients na kailangan ng buntis, meron siya sa barley. And we have thousands of testimonials na kahit buntis, umiinom talaga ng barley. May mga mentors tayo na lahat ng vitamins na nire-reseta, hindi na iniinom. 5 sachets ng barley yung iniinom. So, yun yung mga, again, personal choice. Pag may ganun kasi na may conflict, hindi natin siya pwedeng ipilit dun sa kliyente. Pwede nating gawin, again, is just to educate them. Just to educate them. It's just super nga lang. Ganon. Pag may nagtatanong, si Barley ba pwede sa ganito, sa ganyan, ang next na question ko, tanungin mo yung doktor. Dok, pwede ba siya ng malunggay? Kapag ang sagot ng doktor ay oo, then definitely pwede siya ng barley. Bakit? Kasi kilala nila si malunggay. May malunggay sa Pilipinas. Kilala barley. Ano ba yan? People are scared of what they don't understand. People are scared of what they do not know. And ang usual pang sasabihin ng mga medical na nasa medical field would be may gluten yan. So, si barley natin, wala po siyang gluten. Hindi siya wheat, grass po siya. Hina-harvest siya bago pa lumabas yung wheat na component niya. So, yung wheat may gluten, but si barley, wala. Sasabihin nila, na-contaminate, baka ma-contaminate. Hindi, kasi meron siyang certified na gluten-free. Third party yon. Hindi yun ang manufacturing na nagsasabi na gluten-free siya. Outside yon na sinicertify siya. Tapos, wala silang wheat na product. Lahat ng product nila grass. So, paano magkakaroon ng contamination? And again, certified siya. So, yun yung mga yun yung mga, kunyari, pag bloated, pag may irritability, may IBS, pag may problema ka sa colon, may problema ka sa digestion, may problema, huwag kang mag-barley, lalong lalala. Yan yung usual na sasabihin. Bakit? Kasi may gluten. Wala po kaming gluten. Grass po kami. Yun yung usual na sasabihin. Yan. But generally speaking, from womb to tomb, pwede po si barley. Yun. Yun nga lang, kailangan ma-educate. Kasi kung hindi, tayong babalikan. Ayan. So, thank you, Mentor Elise, for clarifying that, no? So, basically, di ba, wala talagang contraindication. Di ba? So, kumbaga, pwedeng inumin ng kahit sino. Tama. Ayun. Basta meron lang yung example nung sa gamot, kailangan meron lang siyang gap or may gap. Oo. So, ayun mga mentors, no? Grabe, sobrang ganda ng barley natin. And na-clarify din ni Mentor Elise na gluten-free siya. Kasi nga, grass siya. Hindi naman siya yung old na barley. Siya yung young barley. 'Di ba? So, pure na grass lang siya. Okay, so 100% gluten-free. Ayun, so I think
okay na yun, Mens. At maraming salamat dun sa mga na-share mo sa amin and mga na-clarify na mga questions, di ba? So for more info, di ba, follow natin si Mentor Elise sa kanya mga social media platform sa Facebook account niya. So i-follow natin siya sa mga socials niya para at least, 'di ba, mas ma-educate pa tayo, 'di ba, about dun sa product natin. Ayan. And Mentor Eli, syempre bago tayo maghiwalay, ayan, we want to appreciate, 'di ba? Show our appreciation sa iyo sa pag-guest sa aming team. So ayan, so let me share this certificate of appreciation. Ayan, so kita ba? Type 1 nga po kung nakikita. Kasi naharangan yata siya. Ayan. So, certificate of appreciation. This certificate is awarded to Mentor Elise Rose Law for being our special guest speaker in our Dream Team Academy Batch 10 and for sharing her valuable experiences and lessons to the team. MVP Dream Team Worldwide presented this 10th of February 2026. Signed by yours truly, Shane De Leon and Mentor Kinix De Leon, Dream Team founders. Ayun. So maraming salamat, Mentor Elise.